Ayan, ito po yung topic natin. May nag-request po kasi sa atin na tungkol sa pagpapaganda. Ito po ay isa sa mga specialty ko po dahil po ako ay nasa aesthetic and functional medicine. Gusto niyo po ba yung topic na yan o ayaw niyo papalitan ko na? Masyado Okay. na daw sila maganda, Doc. Mag-uumpisa lang po ako dito sa lagi kong huling slide, no? Ang nakalagay diyan, an Itera care a day keeps the doctor away. Gusto ko lang kung maintindihan ng ating mga listeners na the Itera care system is not meant to replace the doctors. Tama po. Yes po. We need our doctors to support us, especially when it comes to tamang diagnosis, recommendation of treatment, and follow-up of patient. Okay. Kasi the care is not supposed to replace the doctors. Meron kasing mga ibang nag-advocate during their lectures na wag nyo nang paniwalaan ng inyong doktor kasi may Itera care na. To me, it is it is not a very good but a very sad statement to be heard, no? So I think that as doctors, will always be part of this system. No, Yes. tumutulong kami to diagnose, to correctly diagnose because pag tama ang diagnosis mo, yung mga treatment protocols are always there, no? So don't believe anybody who will tell you na do not believe your doctors anymore because there is a care. Right. Okay? So kaya ko unang sinabi yan kasi medyo masakit sa akin nung narinig ko yan eh, no? I, i, itago na lang natin siya sa code na ND. Yan, para naka-hide. Okay? Tama po. Yan. Manong Okay. kakate ka pala? Okay? Okay na po tayo? Yes, Doc. Copy. Okay. When we talk about aging gracefully, kasi yung iba, ang tinitingnan, face lang, no? The aging is not only face, hindi lang siya skin, kundi buong system. Now, since we are in the Itera business, no, gusto kong paliwanag sa inyo na ano ang nagagawa ng Itera for your face, no? Siyempre sa face, yun yung skin, no? Okay? Ito po ay nagdi-deliver ng tamang heat, ng frequency to the skin, no? That stimulates proper circulation and metabolism ng tissues and oxygenation sa inyong skin. Okay? Kasi pag pangit ang circulation ng inyong skin, no, hindi maganda yung outer surface. Okay, meron tayong party line. Okay, so Rosaline. Ayan. yeah, Opo. okay. Yan. So, ang nangyayari sa pagka na terahertz mo yung balat, no, gumaganda siya hanggang sa loob kasi yung loob, remember, ang layer ng ating skin sa face, no, let's talk about the face muna, ay skin, yung subcutaneous fat, no, sa ilalim ng skin, tapos yung mga blood vessels and nerves, no. So kasama yun, and then the muscle. So kasama yun sa tinatamaan ng terahertz energy. In so doing, sinabi na natin no, na kapag tinamaan ng terahertz energy, no, ang tissue, gumaganda ang circulation, nagkakaroon ng energy para sa metabolism. Okay? Kaya nakikita sa skin pa lang. Alam mo na healthy siya. Okay? So, punta naman tayo sa body, no? So sa body, ganun din, ginagawa niya, inaayos niya yung circulation ng body, no? Ah, pag gumanda ang circulation, nawawala ang inflammation, which the ITERA is uh, uh, 5-star. No, ibig sabihin, mataas ang kanyang healing property in terms of tanggalin yung mga inflammation o pamamaga anywhere in the body. Okay? So, ang tanong, kaya sagutin nyo to based on my first statement, is terahertz good for the skin? Yes. Yes or Very. yes? Yes.
Yes, Yes. okay. So we will always say na lalo na sa face kasi yun ang basihan ng iba eh. Yung pagiging bata ba? Bata ang itsura, maganda ang skin, no? So, manakyak So kuan klayo. pagka bata ang itsura mo, ibig sabihin bata rin yung buong katawan mo. But it's not always the same, no? Minsan bata yung muka pero matanda yung katawan. Yes. Pero iba nga, bata yung muka, matanda yung leeg, nakalimutan. Meron ding bata yung muka, matanda yung kamay. Yung mga ganito, no? Masyadong loose yung skin, nakakalimutan. I-treat. Okay? So, yun yun. So, dapat yun ay tinatamaan din. So, meron chismis. Ano ba talaga ang totoo sa Itera? No? Sabi nila. So, terahertz is a very good source of energy. No? Very safe sa skin, very safe sa ating mga tissues and ating mga organs. Pag sinabing non-ionizing, pag tinamaan ng terahertz, hindi po siya nasisira. Pag non-thermal, nagkakaroon ng konting taas lang ng temperature but it is good enough to promote circulation sa ating katawan. Pag maganda ang circulation, maganda ang flow of energy, maganda ang blood flow, maganda yung pagpunta ng nutrition, at siyempre yung pabalik, no? Yung pagkuha ng mga waste product galing sa ating mga muscles, sa ating mga organ. Okay? Okay. So, in terms of buong katawan, we call it terahertz healing, no? So, saan ba galing ang tanong is, saan ba galing yung terahertz? Meron no kasi mga inert material na pinanggagalingan ng terahertz, no? So, ah pag yan ay, actually, paano siya nagiging terahertz? It actually is a trade secret, no? Kung makikita nyo, bukod sa terahertz, yung ating system, meron ding quartz crystal, no, na nagda-direct ng energy, no, papunta dun sa tissue. Meron, kung mapapansin nyo, meron siyang pointer, yung kulay blue. Sino, napansin nyo ba yung kulay blue na pointer? Yes Pagka po. lumalabas sa init. It is not only a pointer, but the blue light is also good for your skin. Okay? So, pag walang ganoon, pag walang blue light, fake yung nabili nyong iTera Care. Okay, Right. blower lang siya. Kaya mura, 1.5, 1.7, saan ka naman nakakita ng ganyang blower na tumutulong, no? So, be very cautious, be very wary of your devices na binibili nyo. Okay? So, balik tayo sa face, no? Ano bang ginagawa ng terahertz yung sa skin? Ang sabi ko nga, dahil dumadaloy ang frequency, no? Nagiging maganda yung daloy ng circulation, number one, no? Nawawala yung inflammation. Ano example ng inflammation sa skin, sa face? Impulse. Pimple. Pimple is maliliit na pigsayan na ang laman ay nana. Ang laman ay microorganism. Sumunod, rashes, no? Kung ikaw ay may allergy o kaya merong exposure sa environment, pag ikaw ay namula ang skin mo, no, nagkaroon ng pantal-pantal, ang tawag diyan ay inflammation pa din. Okay? Kapag laging mapula yung ilong mo, maraming white and blackheads, no? Inflammation pa rin ang tawag diyan. Okay, karamihan sa mga teenager na nagkakaroon ng mga pimples, no? Yung kulang na lang, ang tawag sa kanya ay pimples na tinubuan ng katawan. Ganon. Ang dami ng pimples, no? Wala nang mapaglagyan. Okay? So, ang tawag doon ay pimples na tinubuan ng katawan. Yun, inflammation yun. Okay. Okay. So, ayan, sabi ko nga, since nagbo-blower tayo sa face, no? Siyempre, nagbo-blower din yung head. Hindi po ba? Kaya ang Yes tanong, po. teka muna, nagbo-blower ka sa face tsaka sa ulo. Safe ba yan sa brain? Yan ang susunod nating tanong. Safe ba yan sa brain? Kasi may maganyang tanong eh. Lalo na kung cold setting, yung pro na may cold setting or medyo warm, no? Malakas kasi ang frequency ng pro. Kaya sandali lang siyang gamitin.
around 5 minutes on the area. So, ang tanong, safe ba yan? Baka tamaan yung brain ko, no? Ang tali-talino ko pa naman, Wow. no? Mal- So, Grabe. pag ganun ang tanong sa iyo, ang tali-talino ko, ano pa ako, summa cum laude. Oh, Grabe yan. di ba? Nung tinerahin mo ba siya, naging cum laude lang siya? Oh, Mhm. hindi. So, dapat sabihin natin that this is very safe, no? Na tamaan ng terahertz frequency ang brain. In fact, di ba? Yung ating mga nakita mga pasyente na may Alzheimer's, number one, may stroke, no? Merong autism, merong dementia, lahat 'yan kapag tinamaan ng terahertz frequency ay gumaganda ang blood flow sa brain. Nare-regenerate. Maniniwala ba kayo na nagre-regenerate pa ang brain tissues? Wow. O, nagre-regenerate siya. Okay? So, gumaganda yung flow. So, ang conclusion is terahertz frequency is safe for the brain. Okay? So, eto yan, no? Bibigyan ko kayo ng example sa face. Kasi ngayon, ang ipinag-uusapan natin is aging gracefully dahil nakikita lang natin yung face, no? Mamaya babalik ako sa body. So, isa-summarize ko lang kung anong ginagawa ng iTera Care sa inyong face. But hindi lang face ang basihan ng pagiging bata. Nakikita kasi natin, uy, bumabata ka, di ba? Uy, gumaganda yung skin mo. Uy, nag-glow ka, no? Kaya ba yan ng iTera? Oo, ito yung ginagawa ng iTera. Number one, pag nag-flow, gumagawa ang circulation. Number two, nawawala ang inflammation. Yung elasticity, yung kapag hinila, sige, lahat tayo, humila ng pisngi, hila ng pisngi, hila ng pisngi. Ate Lesil, Salazar, hila yung pisngi. Hilahin mo yung pisngi. Ayan, oh, hila. Pag dapat siya, pag bitaw mo, babalik agad. Okay? Bumabalik ba agad o humahaba? Pag yan ay humahaba, ibig sabihin, pangit ang elasticity ng iyong skin. Okay? So, ganyan dapat ha. O, parang Wow. sa bata. Ay, bumalik. Oh. Sinong hindi Cute, cute. bumalik? Meron bang hindi bumalik yung skin? Tagal daw to. Two Ha? hours bago daw bumalik. Ganon? Sabi naman. Tapos, yung iba humaba, di na napantay yung mukha. Ha? Huwag masyadong hilahin. So, number four, stimulates lymphatic drainage. Ano yung lymphatic drainage? Yan yung mga kulani, no, sa ating mukha. Pag tinignan mo ang mukha mo, may kulani ka sa likod ng iyong tenga. May kulani ka sa ilalim ng iyong jaw. May kulani ka dito sa may bandang gitna ng neck. Bawat kulani ay nire-represent na part ng katawan. For instance, yung kulani dito sa likod ng tenga ay siyempre sa tenga. Kung ikaw ay may namamaga sa loob ng tenga, lalaki yung kulani. Yung dito sa may ibaba, no, kakapanya kung may bukol, kung uso ngayon ang sore throat, so lalaki yung kulani dito. Okay? Pero ang kulani dapat iliit din. Ibig sabihin, it's a good sign na lumaki yung kulani, ibig sabihin nilalabanan niya yung infection or pamamaga. Pero dapat nawawala din siya. Okay? Sumunod ay it relieves tension. Okay? So, it firms the skin, no? So, nawawala yung mga guhit, no? Sinong mahilig magkunot ng noo? So, dumadami yung guhit, yung wrinkles. Sino yung laging nagagalit? No? Dadami ang inyong wrinkles, yung guhit. Okay? Ngayon, ang siyensya, nagagawa na ng paraan yan, no? Pero huwag kayong magdepende sa siyensya. Kailangan lifestyle. Okay? Tapos, ang iTera, anong ginagawa pa niya? It leaves a glowing skin effect. No? Parang ang ganda-ganda ng skin mo. Para kang nag-glow talaga. Okay? Kung gaano yung glow ng pag-iTera, yun din. Okay? And then, yung face, alam niyo ba yung facial aura? Pagtingin mo, parang merong signal, no? Sa paligid ng kanyang mukha.
Ganun yun. Gumaganda. Ang ganda ng aura mo. O, di ba? Ganun. Sinasabi niyo yun, pero hindi niyo napapansin na kaya sinasabi because yun talaga yung nakikita niyo. Okay? So, ito, example. Bigyan ko ng example. No? Itong leeg sa kaliwa sa taas, no, yung control, merong mga saging skin na yan. O isang ano lang isang gamit lang ng Itera, no? Whether classic yan, but more specifically for pro, nababawasan yung saging. Nakikita nyo ba yung guhit? Nakikita nyo po, ito nasa taas na kanan. After one Yes. use, nakita nyo po yon. O, yung sa baba naman kaliwa, after 4 uses. And then after 6 uses. Wow. Okay. Pero meron ding mga naturo na sa amin kung paano mo malilift ang pace, no, sa paggamit ng Itera, no? Yung halimbawa gusto mo gumanda yung iyong jawline, no, dapat nakaganyan ka at hinihila mo yung iyong leeg at saka mo i-Itera. Okay? Ganun yun. So hindi lang basta blower lang ng blower. Meron pong posisyon. But what I'm saying here is that nakakatulong talaga ang Itera sa pagpapaganda ng muka, ng leeg, and other parts of the body. Okay? Meron akong Grabe example. yan. Pangit, no? Yan, wala pang Itera yan. Ha? Kilala niyo ba to? Familiar, Doc, pero hindi ko na matandaan. Yan, Layo na yan, eh. no? Hindi ko alam kung ano nangyari dito, bakit ganito itsura nito, no? So, Parang rapist. Grabe, oh, Grabe. layo. Grabe, parang rapist. grabe sino yun? Sininang, Paring sininang. rapist. Buldapper. Ano? Sininang. Sininang ba? Ay, grabe ng sininang. Taga, tapos, yan, after, Oh, grabe, Wow. grabe siya. Grabe, Ah. hard naman yun. sumunod, medyo maano na yung mga wrinkles, no? Palapaskol na. Oh, Dating ni asa na? Dory. Asa na? Asa na? Hoy, Wow. mahihiya si Piolo. Parang si Fernando po. Parang si Piolo talaga. Oh. Ay, grabe yan. Wow. Di ba? Ano pa lang yan? Meron ding ibang, siyempre may ibang sekreto yan. No, nasasabihin ko sa inyo later on. Kasi ngayon po, ang pinag-uusapan natin, no, hindi ko mo aging gracefully, ay babae lang. Ha? Yung Tama. mga natin na lalaki, dapat kasama kayo sa discussion ng aging gracefully. Okay? Hindi na ho pinag-uusapan dito yung paano ba gumawa po lalo. Hindi gano'n. Ang sinasabi na aging is pati yung buong katawan. And I'll tell you, very, very few simple routine, no? Sa pag-tera, bukod sa paghihilamos ng terahertz water. Sino po gumagawa naghihilamos ng terahertz water? Ako po. Kita mo na, may lalaki, Spray may lang babae. po, Doc. Spray. Spray, pwede. Huwag na hilamos, spray na lang para laging baon sa bag. No? Okay. Meron pong secret to longevity na ang aking pong idol dito ay, if you've heard David Sinclair, no, he's a professor, and also Gary Breca. No, Gary Breca, you can follow them, Gary Breca and David Sinclair. Okay? Ang una niya pong ginagamit for maintenance and longevity is NMN. NMN is nicotinamide mononucleotide. Spell Doc, NMN. spell daw. NMN. NMN ang spelling. Okay? Ito po, it comes in an oral form, pwedeng tablet, pwedeng capsule, no? 500 to 1,000 milligrams a day, oral lang. No? Alam niyo kung anong binibigay niya? Kung narinig niyo na po yung NAD, nicotinamide Yes. adenine dinucleotide, NAD. Yung pong NAD, yan po ang kinakain ng cell ng mitochondria para maging energetic ang cell, para maging energetic ang glands, para maging energetic ang tissue. Ang
ang end product po ng ginagamit na energy ng active katawan ay tawag dyan ay NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Ang problema, malalaki po yung molecule ng NAD. Ano po ang pinakamagandang precursor? Ito na po yung NMN. Okay? So NMN po yon. So kung gusto nyo nang gumanda ang inyong energy, bumata kayo, later on nakalampi na lang kayo sa sobrang bata. Oh, Natawa si ay, Josabel. o nga, nakatapay. Si Josabel talaga, oh. Nakalampig ka lang, no? Kung gusto mo, nakatsupon. Oh, sobrang bata mo na, nakapasifier. Ha? So, NMN everyday. Now, meron din niyang IV, no? Intravenous. Ini-inject. Kagaya niyan. Okay? So, ini-inject din yon, no? Yung NMN IV. You do this once or twice a month. Okay? Yan. Tapos Grabe. mag-maintain kayo. So, actually, ang bata, oh, tingnan mo. Uy, So, grabe yan. yan. Okay? NMN. So, dalawa na tayo, Itera at saka NMN. Ayan ha. Simple lang ang regimen. Sumunod ay resveratrol. Sino umiinom ng red wine sa inyo? Me, myself. Yan. Ang resveratrol po ay galing sa red wine. Okay? So, pero para makalikom kayo ng enough resveratrol, kailangan lasing-lasing na kayo para makuha nyo yung kung ano yung laman ng isang kapsula o tableta. Okay? So, di ba ang sabi ng mga doktor, 1 glass of red wine is good for your heart? Yes. Ayun. Dahil po sa resveratrol. Okay? So, tatlo na yan. Anong ginagawa ng resveratrol? Resveratrol is an antioxidant that supports your heart. Okay? Siyempre, kung di maganda ang heart natin, hindi tayo babata. Kasi yun ang nagsusupply ng circulation. No? Ngayon, ang kailangan natin ay mineral. No? Alam niyo ba na there is a way to test the minerals? No? For example, majority of people in this Zoom meeting ay deficient in magnesium. Alam niyo po yung magnesium? Yung mga inaral natin ng chemistry nung elementary at high school. Magnesium. Ang magnesium po, pag kulang ka ng magnesium sa katawan, ikaw ay hypertensive. Mm. Okay? Yung mga nagme-maintain sa inyo, sino sa inyo ang hypertensive? Mataas ang blood pressure. Taas po ang kamay. Hypertensive. Taas ang kamay. Hypertensive, mataas ang ang BP, blood pressure mataas, or nagme-maintain ng para sa blood pressure ng matagal na panahon na. O, meron tayo diyan sigurado, no? Hindi ko na nakikita yung ibang nakikita tumataas ang kamay. Pero hindi po ba kayo nagtataka na ang tawag diyan ay maintenance medication? Pero ang mine-maintain mo ay yung sakit. Mhm. Anong sabi sa atin? 5 taon na nga akong umiinom ng gamot para sa high blood ko eh. 'Di ba? Pero hindi naman ako gumagaling eh. Kasi ang mine-maintain mo yung hypertension. 'Di ba? Hindi ka ba nagtataka? Bakit di pa ako gumagaling? 5 taon na akong Because kaya nga ang tawag yan ay maintenance medication. No? Mhm. Sabi naman ng iba, ang tagal-tagal ko umiinom ng gamot para sa diabetes, hindi pa rin nawawala yung diabetes ko. Pati yung mga complication. Because ang mine-maintain mo yung sakit na diabetes. Di ba? Di ba napatunayan natin sa Itera na nare-reverse natin ang diabetes, nare-reverse natin ang hypertension, nare-reverse natin ang Alzheimer's and dementia, autism, nare-reverse natin ang arthritis. Di ba? I'm sure nakita niyo na yung mga testimonies and a lot of you na-experience din yan, no? Na hindi na diabetic dati, ngayon hindi na diabetic. Tama? Yes. Okay, so balik ako dito sa Celtic salt or pink Himalayan salt.
dahil ito po ay nagpo-provide ng mineral. Lahat ng mineral, halos lahat ng minerals na kailangan ng ating katawan ay nandito. Ang layo po ng kaibahan nito sa mga table salt, no? Yung asin natin sa bahay, at saka yung mga rock salt, at saka yung ini-endorse na iodized salt, yung maliliit. Okay? Tama po ba? So Yes yun. po. So yun. So hindi mo kailangan yung iodized salt, table salt at rock salt. Ang kailangan mo ay Celtic salt, although CE yan, no? Celtic salt or pink Himalayan salt. Bakit po? Pag tinignan niyo po yan po ay punong-puno ng mineral na kailangan ng ating katawan. Okay? Kaya ko po inuna yung magnesium kasi halos lahat tayo dito na nasa Zoom meeting ay deficient sa magnesium. Yung iba sa inyo nagtitake pa ng calcium, di ba? Para daw sa buto. Sino mga nagtitake ng calcium na para sa buto? Meron ba? Meron. Ayan. So, alam niyo po ba na ang buto ay hindi lang calcium? Ha? Ang buto po ay mineral. Okay? So, saan mo nakukuha yung mineral? Dito, sa Celtic salt at sa pink Himalayan salt. Ang calcium po, ang nag ang nagpapa-contract ng muscle, no? Muscle. 'Di ba pagka nag-contract yung muscle mo, ganyan, no? Ayan, pag pinontract mo yung muscle mo, tumitigas yan. Kaya nagko-contract yan ay dahil sa calcium. Okay? Kaya ko yung sinasabi because gusto ko kayong dalhin doon sa portion na yung pong ugat natin, yung artery, ay may muscle. No? Yung pong ugat natin ay may muscle. So kapag yan po ay may calcium, mataas ang calcium, nagko-contract po yung muscle ng ugat at lagi tayong high blood. Nakuha niyo po? Kailangan kong Yes balikan? po. Okay. So, ang calcium ang nagkokos ng pag-contract ng muscle. Ang magnesium ang nagkokos ng pag-relax ng muscle. Ganun lang po 'yon. Ayun. So, nakuha niyo po yung difference? Yes po. Okay, so magnesium, ulitin ko, ang nagkokos ng pag-relax ng muscle. Ang calcium ang nagkokos ng pag-contract ng muscle. So, ibig sabihin, kung mataas ang calcium, lagi nagko-contract ang muscle, laging high blood ang tao. Kung wala ka namang magnesium sa katawan, kulang, laging hindi nagre-relax ang muscle mo, kaya hypertensive ka din. Nakuha niyo po 'yon? Bakit? 'Di ba meron din tayong ginagamit ng mga magnesium na tablet and magnesium na patch kapag ikaw ay may arthritis? Opo. Kasi nagre-relax yung muscle, kaya nawawala yung pain. Okay? So ngayon, meron ka bang nakita na tao na masakit ang katawan pero ang ganda-gandang tignan? Wala, di ba? Opo. Kapag sakit yan, lagi nakasimangot yan. Laging merong guhit dito sa noo. No? Laging may guhit dito sa gitna ng noo. No? O kaya lagi nakasimangot. Pangit yun, no? So, pag ikaw ay taong walang pain, no, maganda ang aura mo. Mhm. Pero ang ganda-ganda ko pero ang sakit-sakit ng tuhod. Ganun, walang ganun, no? So, Right. lahat yan, hindi ka nabibili ng isang kapsula ng magnesium, isang kapsula ng calcium, isang kapsula ng potassium, isang kapsula ng phosphorus, mga ganun. Lahat po yan ay nandito na sa Celtic salt. Okay, o kaya sa pink Himalayan salt kung hindi kayo makabili nito. Malinaw? So, pang Dok, ilan na po yan? 4 na yan, ha? Dok, No? para sa mga magtatanong, paano daw gamitin yan? Okay, very good question. So, Mm. asan na ba ako? Bakit wala ako sa picture? Mhm. Nakita niyo pa ba ako? Opo, Dok. Hindi ko nakita wala kasing gwapo dito sa, ayun, ako. Ayun. Ayan eh. Ayan, ganito, no? Ang mga palad ay ipakita ang mga palad. Yan, ganyan. No? Maglagay ng salt dito, ng Himalayan salt sa palad. Okay? Mhm.
ihanda ang isang daliri, yung index finger. Mhm. Okay. Kunwari, may salt sa palad ko, idiin na ganon. Kung ano lang ang dumikit dito sa finger nyo, yun ang ilalagay nyo sa dila, sa ibabaw ng Mhm. dila. Okay? Mhm. Ngayon, hintayin nyo siyang matunaw bago ka iinom ng tubig. Mhm. Yung iba kasi, ginagawang kapsula, pagkalagay, ilalagay ng tubig. Mali yun. Hindi natunaw agad. Dinala mo sa tiyan mo. Bakit po Ayun sa ang dila? ginagawa ko. Ba bakit po sa dila? Kasi yun ang pinakamabilis na paraan para pumasok siya sa katawan mo. Hindi ba Mhm. nakarinig kayo yung mga yung tumataas ang BP? Masyado mataas ang BP, nilalagay yung gamot sa ilalim ng dila. Yes. Yun, ganun din yung principle. So, ulitin ko, kung ano lang ang dumikit na Himalayan salt or Celtic salt sa dulo ng inyong daliri, yun lang ang ilalagay sa dila. Hintayin matunaw bago kayo iinom ng tubig. Okay, so ilang beses gagawin nyo sa isang araw? Okay? Kung ilang beses po kayo iinom sa isang araw, ganong karaming beses nyo rin gagawin yon. Teka muna, salt yan eh. Di ba tataas ang BP ko dyan? Di ba bawal yung salt sa high blood? Hindi po. Hindi po natin pinag-uusapan ang sodium chloride sa rock salt o kaya sa sea salt, sa table salt o kaya po doon sa iodized salt. Magkaiba po yon. Ito po kahit araw-araw nyo, mayat maya nyo gawin sa isang araw, basta umiinom kayo ng tubig, hindi po kayo high blood. In fact, mawawala po yung inyong hypertension. Mas marami siyang benefit, no, other than the hypertension, but nakahydrate lalo na ang iyong katawan. And hydration is key, number one key to proper circulation, number one key to good skin condition. Okay? Kuha niyo po yun? Tama ba nasagot ko ba yung tanong? Yes po, Doc. Okay, so wag kayong matakot na uminom o mag-take ng Celtic or Himalayan salt. Maya't maya, no, wag niyong isipin na high blood kayo. Wrong. Okay? Tama po? O next. O ngayon merong isa pa, no, nagme-maintain ng iyong immune system. Ang tawag po dito ay natural colostrum. Ang tatak po ay IgCO. Kasi marami nagpapanggap na colostrum sila. Pero wala silang immunoglobulin. Ang immunoglobulin po ang nag-boost ng inyong immune system. Siyempre, meron ka ba nakita na maganda pero sakitin? Di ba? Mhm. Nagkakaroon lagi ng flu. Ang ganda-ganda niya pero walang ganon, no? So, pagka ikaw ay sakitin, hindi maganda ang aura mo. Ano pang ginagawa? Ito po ang sikreto ko bakit hindi ako nagkaka-COVID. No? I have to honestly tell you, hindi po kasi ako nagpabakuna. I'm one of those na mga anti-vax doctors. No? So ito lang po yung ginagamit namin to boost our system. And every day of our life during the pandemic, kaharap po namin yung mga COVID patients. No? And I'm happy and I'm glad na hindi po ako nagkaroon because of this. Madali lang po yan, powder lang po yan. Iniinom niyo po yan every day to boost your immune system. And it also helps you in weight loss, no? Nasabi ko na noon, if you want to lose weight, we can help you to lose weight with IgCO Colostrum. Of course, meron tayong isang product na nakakatulong magpa-weight loss. Ano po yon? Ano yung product natin na nakakatulong sa weight loss? Bio. Bio and BioLite. BioLite. Burns 1,200 to 1,900 calories in 30 minutes. Saan pa kayo? Diba? So, hindi ko naman sinasabing hindi na kailangan punta ng gym because kailangan nyo rin mag-tone ng inyong mga muscle. Okay? Kailangan nyo rin pumunta sa gym. Alam nyo kung bakit importanteng pumunta kayo sa gym? Yes po. O, halimbawa, nakita si Mentor. Sir. Si Mentor na lang. Si Mentor nagpunta sa gym. Nakita siya ng mga amiga. Uy, grabe ka naman, Mentor. Bakit ang sexy-sexy mo na? Basta naman, ako lang to. Oo. Siyempre, kasi actually, ayoko nga sabihin sa inyo yung sikreto ko, pero I have to tell you na nagbabayo ako. Or Wow. naglalute ako. So, Yun. ayun. Siyempre, alam mo ng katapusan nun sa dulo. Nag-sign up.
Yes. Di ba? Yan ang power ni mentor eh. No? Yes. Okay. Ngayon, meron pang isa na although pricey, but if money is not an issue, just like Pro, no? If money is not an issue, go for stem cell. Okay? Di ba ang ini-stimulate natin sa likod ng sa spine natin ay stem cell? Tama po ba? Naniniwala ba kayo na na-stimulate yung stem cell sa katawan natin with the iTera Care? Yes po. Yon. So, para doon sa mga people na money is not an issue but want to live a longer life like Enrile, Senator Enrile who's celebrating his 100th birthday na smart pa, na sharp pa, this February is because of stem cell. Yan. So, again, sinasabi natin na kung ano yung problema sa katawan mo, sila ay magiging liver cell, brain cell, heart, no, whatever, kung ano yung kailangan i-repair or i-replace. And it is a stem cell. It is only done once a year. Okay? Dito po, nadadala na. Hindi nyo na kailangan punta ng Germany, hindi nyo kailangan punta ng Switzerland or US. Dito na po yan, dinadala na po namin dito yung stem cell to be delivered and injected to you. Of course, other than being young, no, and youthful looking, it also treats your autoimmune diseases and chronic diseases. Okay, like rheumatoid arthritis, like yung mga Alzheimer's, no, like leukemia, no, ganun po ang tinitreat niya. Okay, maliwanag po. And it is also given via IV, no? So, ayan po, marami siyang including type 2 diabetes and cancer, some cancers. Yan po ang ina-address ng stem. Bakit kailangan kong sabihin to? Kasi kung kayo ay may problema sa katawan, marami kayong sakit, you won't look good. No? Hindi po, nakikita po kasi yan sa mukha eh. Di ba? Pagtingin mo sa tao, ay, meron kasi mga sign, no, kagaya ng pinag-aaralan namin. Kapag ang mukha ay medyo gray, alam mo na meron siyang sakit sa kidney. Ganon. Kapag ang tao ay medyo may mapupula dito sa pisngi na parang naka-blast on. Blast on ba tawag doon, Mentor? Opo. Blast on na parang clown. Opo. Alam mo na meron siyang allergy or atopic dermatitis. Mhm. Ganon. Pagka siya ay merong maiitim, naguhit sa leeg, no? Maitim hanggang doon. Siya ay obese, either obese or diabetic. Mhm. Ganon yon. So, maraming signs. So, hindi mo sasabihin na, ay, ang ganda niya. No? Kasi nakikita mo yung sign. Okay? Okay. Sabi ko nga, knowledge is power. Pag alam natin yung mga dapat natin kailangan knowledge, we can actually relate it to our friends and relatives. No? So, yung pagpapa-beauty is only one step. Lagi ko sinasabi, it has to be coupled with lifestyle. No? Lifestyle change. No? Gusto mong pumayat, ayaw mo mag-fasting. Okay? Eh, hindi ka papayat talaga. Okay? Gusto mong bumata ang itsura, no? Ayaw mo namang asikasuhin yung face mo. Mind you, no? Yung pagpapaganda is not always for people who have money. I'll give Right. example. Yung oxygen free po yan eh. Nasa hangin yan eh. Kailangan lang well oxygenized tayo. Okay? Yung araw, libre po yan. Walang bayad dyan. No? Yes. Oh, expose ka lang sa araw, gaganda na yung skin mo. Yung tubig, except for mineral water, no? Yung water natin, terahertz water, saan ka pa? Susunod, meron pa tayong oxytap, no? Na nagpapaganda ng ating cell. O di lalong gaganda ang skin mo, lalong gaganda ang circulation mo. Ang net effect nun, healthy ka and younger looking. Okay? Tama po ba? Yes, Doc. Yes, Doc. So, I will always, ayan, sinasabi ko, huwag maniwala sa sabi-sabi. Di ba? Lagi ko sinasabi yan. Huwag maniwala sa sabi-sabi. So, again, ang lagi sinasabi, health is the best investment. Wala nang makakatalo dyan. Right. No amount of insurance or anything, no? O mga real estate, no?
Kasi hindi mo naman yan madadala kapag ikaw ay tinamaan na ng maliwanag na ilaw. No? That's Iisa right. lang ang iisa lang ang madadala mo, yung sarili mo at yung kaluluwa mo. Kung meron kang kaluluwa. Okay? Maraming salamat po. Of course, I am ready for a lot of questions tonight. Thank you for your attention. Thank you very much po. Thank you Happy so Easter. Happy Easter tuloy. Happy Chinese New Year. Thank you, Mentor. Thank you, Doc Joey. Oh my gosh, we learned so much again. And we learn about aging gracefully, no? So, um, may mga ways pala talaga na hindi mo kailangan gumastos and available naman talaga siya. Of course, for those, of course, can afford, yan, Doc Joey is offering NMN sa kanyang mga clinic kung saan siya nagka-clinic, but also available sa aming clinic, sa Ortigas Extension, and of course, mga home services. Okay, now we are open for a question and answer portion. HM po yun naman. Ako, ito. PM is the key. Hindi ko alam kasi. Ano? Yan. So, kung nakita niyo talaga si Doc Joey, and of course, si Upline Sara and Upline Mark Arriaga, kung nakikita nyo, pabata na sila ng pabata. Mukha na sila mga kindergarten. Ayan, sila po yung mga talagang nag-i-enjoy ng mga NMN. Of course, if you have the money, why not? Diba? Right. Ayan, si Doc Bunny pag uwi ng Pilipinas. Try mo na NMN. Yes. Yes. Doc, magkano yung NMN? Ayan, si Ricky Malyari. Parang hindi tayo magkakasama. PM Lucky. PM is the key. Any question from the audience? BIC, yes? Okay, you may unmute, and show yourself. Hello po. Ayan. Hello Good po. evening po. Hello po. Wow. Good evening. Ganda. Doc, Po. Doc, ang Po. akin pong itatanong ay hindi po sa beautification. Kasi po meron po akong pamangkin, siya po ay premature. So bali 1 month na po siya ngayon. 7 months po ipinanganak. Ngayon po na sinabi po ng doktor niya na meron pong ugat dito sa kanyang mata na hindi pa fully developed. Ang isinasuggest po sa kanya ay ili-laser. So, yun po bang ating Itera ay pwede ko po bang gamitin sa kanya? At possible po ba na, kasi naniniwala po ako sa natin yung sa ating mga cells natin na talagang pag oras na, kasi nasa development stage pa po siya Kasi 7 months pa nga lang po. So parang pag inilaser po siya, parang uunahan siya ng ng ating medisina na ayusin, which is nasa process pa po siya ng development. So, yung po bang ating Itera ay pwede ko pong gamitin sa baby na may ganitong condition? Yes. Opo, basta po yan ay cold setting, no? Which means pro dapat siya. Kasi kung hot po yan, number 1, maiirita po yung baby, no? Wala naman pong masamang effect, no? Kahit sa baby, no? Ang Itera na cold setting. In fact, it will help regenerate, activate, no? Yung mga tissues ng ating katawan kahit na siya ay baby. No, of course, wala akong final diagnosis dun sa kanyang mata. I cannot say much. But if in case of like, ang tanong nyo ay makakatulong, yes, makakatulong. But of course, it's not the final treatment. No, you have to understand that. So, kailangan malaman din natin ano ba yung sinasabing diagnosis. No, kaya kailangan ho natin ng doktor sa ating buhay. No, maniwala That's po right. kayo. Yeah. Yes. Okay po. Yung Sige po, Right. Doc. Thank you so much po. Thank you. welcome po. Alright, nakatuwa to si BIC, no? Parang tropa mo. Doc. Hello, pare. Ganun, no? Alright, Doc tol. Bunny. Doc Bunny is raising his hand. Okay, you may unmute yourself, Doc Bunny.
Yes, Anna, thank you. Thank you for hosting. And Dr. Joey, thank you Ay, so much. That was a good good, insight. And good evening po. Doc, baka pwede na tayo bukas ng same time. yes, at this time, yeah, we can do that tomorrow. Oh, Yeah, yeah. let's PM Nice. Doc. Let's exchange. But Or thank you so much, meron kaming Dr. podcast ni Doc Naku, Bani. announce nyo na yan para talagang abangan na namin. Sige, Doc, i-announce nyo na muna. Yan. Yeah, Doc, we're going to have a podcast with Dr. Joey. I don't think we could do this live stream, but we'll have this on recording and then I'll send it Mhm. right away once we've completed it. We're going to do this. Doc, let's communicate. Let's see what time you'll be available, and then likewise, I'll do the same. This is a podcast live stream. It's not a live stream, it's a recorded podcast interview with Dr. Joey, and I've been interviewing a lot of doctors, both animal doctors and human doctor. Dr. Alex Iba is one of them, and now it's Dr. Joey. Dr. Joey, thank you so much for the insight. That was just like bringing me back on my medical stint long time ago. But maraming salamat po, Doc. And Anna, thank you so much. Appreciate it. All right, thank you, Doc Bunny. So thank you alam mo po, na, Doc. Doc, ha? Doc, yung Po. pasalubong namin. Pasalubong. I'll be in Pas- Manila, Dr. Joey, probably on the first week. I'll try first week or second week. Maraming trabaho sa probinsya and some people are waiting for me, so we'll see. I'll keep in touch with you. Sige All po, Doc. right. Send na lang po namin mga sizes ng ano namin. Ay, ako. Ako Yeah. favorite color to pink. Color pink lang. Thank you so much. Toronto Raptors. Wow! Mga assuming kami ni Doc, no? Pag may mga nababalitaan kami. Parang si Ninang Juliet ng Australia. Sinang Juliet, lapit na. Usap kami. Ayan, di ba? Ako, Doc, uuwi na naman si Juliet. Alam niyo na, may mga pasalubong tayo. Ako, nakakaya naman. Lagi na lang abangers. Anyway, sa mga iba pong magtatanong, please open your camera, raise your hand. Mentor, Yes po. Eh, may Nasaan ka tanong po po? kay Dr. Joey po. Talaga? Sige, tanongin mo. Sige, go. Dr. Joey, pwede po ba kayo makausap? Ayan po, pwede na kayo magtanong. Go ahead, Rosaline. Yes po, Dr. Joey. Apo. Meron po kasing bata na 4 years old na ngayon. Naninigas po yung buong buto, pati katawan. Tapos, kumbaga hindi po siya makaupo. Pag nakatayo naman, hinahawakan. Hindi rin siya makapagsalita. Ano po yan eh, nagsimula po yun nung galing siya sa hospital. Yeah. Pag na, ano siya nung 1 year and 6 months po, Doc. Tapos nung nilabas siya sa hospital, kasi 3 weeks po siya doon, 1 linggo na ICU, 2 siyang weeks na confine. Paglabas noon, after 3 months naman, bigla na lang siyang naninigas. Normal po siya pinanganak. May chance po ba yung Doc Joey sa Care? Opo, pero alam niyo po yung yung diagnosis na binigay? Yun po ang sabi ng doktor ng doktor sa Bohol sa probinsya. Wala sila nakikitang sakit, walang findings po. Medyo odd 'yon, no? Medyo imposible na naliligas na yung katawan, no? And then tapos wala pang diagnosis. At least sana kahit parang yung tinatawag namin na impression, no? Yes. Or yung working diagnosis. Kasi doon po lahat mag-start kung paano mo i-approach yung ganong problema, no? So, Pero ang po, Doc Joey, nung tinanong namin, sabi ng doktor, kasi siya ang tawag ba yun? Yung seizure, yung ganon. Seizure po. Seizure po. Baka maputol pag seizure. Seizure. Yeah, seizure. Seizure. Sige po, seizure. Spell daw. Yung kung gusto naman, pwede naman tabing dagat. Yan, seizure. Kaloka talaga si Doc. Hindi po, seizure disorder. Yan po.
Okay, Opo. so kung seizure disorder po yan, no, Yes, sir. sinasabi niyo right now na nakakatulong po yan, yung Itera, no, sa seizure disorder. Bakit po? Ano po ba problema sa seizure disorder? Number one, yung communication po ng bawat brain cells. Yung Yes. communication po na tinatawag nating neurons ay hindi po maganda, no? Mm. Nagkaroon ng lag. Ngayon, pag naayos po yan, yung flow, yung blood flow particularly, mawawala po yung seizure. Matutulungan po, no, yung pasyenteng may seizure disorder. Wow, amen. Wow. Opo, Saan po siya pwede marami. itutok, Doc, pagka ginamitan siya ng Itera Classic po? Huwag po kayong matakot na i-blow dito sa tuktok, no? Sa may bumbunan, sa may Opo. tagiliran at sa taas ng tenga, magkabila, at sa cervical spine, yung pong spine sa bato, tapat ng bato. Ah, So, yun po. Ano po bang opo. gamit nila? Itera Classic po. Actually po, Dr. Joey, Opo. he is my brother. He is my little brother. Ilang taon na ulit po? 4 years old po. Pwede na yan. Opo, pwede na po yan. Medyo sasabihin nyo lang ng kailangan nyo lang matolerate nyo yung init. Pero kailangan nyo kasi pagka ganyan, hindi masyadong malayo para gumana naman tumalab yung Itera. Kasi pag masyadong malayo, i-complain na mainit, hindi po siya mapupuli effective. No? Hmm. Okay po. All right, Rosalyn. Joey. Okay, Rosalyn, no? Diba, Rosalyn? O, kami mga nataas ang kamay. Si MC Edward ng Zamboanga kung saan ay may mga pumapasok na Qatar team. Go ahead, MC Edward from Zamboanga. Good evening po, Upline. Sir. Sa lahat. Good evening din po, Doc. Apo, good evening po. Kamusta kayo? Okay lang po, Doc. Doc, may ask lang ako, Doc. Medyo out of topic po siya sa sa lecture nyo ngayon. Sure po, wag lang po Regarding dito thematic. po sa Hmm. meron po kasing client na stage 5 cancer, chronic, tawag niyan? Stage 5 chronic sa kidney. Opo. Opo. Tapos, kumbaga nagda-dialysis po siya ng 3 times sa isang linggo. Ngayon, ano po yung magandang kwan, Doc? Kasi na-try niya na po daw lahat. Then, nagsusupplement din siya. Kumbaga, nabigyan lang rin siya ng kwan ba, ng pagkakataon nung ma-introduce sa kanya ng isa sa mga friend ko from Qatar. Taga rito po siya sa Zamboanga. So, gusto niya pong matry. Opo. Opo, oo. So, as lang po, Doc, anong magandang blowing guide? Ano po yung apektadong organ sa kanya? Yung kidney niya po, Doc. Okay. Sabi ng diagnosis niya yung stage 5 chronic kidney. Hindi po siya dinadialysis? Dialysis po. Okay. Dialysis. Okay po. Kung alam niyo po yung posisyon kung nasaan yung dalawang kidney, left and right, no? Pwede niyo po idirekta doon. But of course, mag-umpisa po kayo doon sa mga meridians natin. Ano po yun? Yung palad, yung kilikili, yung singit, alak-alakan, tsaka talampakan. Pagkatapos po, isusunod doon yung spine, dahan-dahan. Pagkatapos po, yung sa magkabilang tagiliran, left and right, no? Sa may halos ibaba lang ng ribs sa likod, no? Halos katapat noon, no? Ay tatapatan niyo po yon. Importante po na bago gawin yon ay uminom siya ng water. Ngayon, caution lang ho kasi lagi natin naririnig na ang mga dinadialysis ayaw nilang painumin ng more than 1 liter na tubig, no? I have to tell you, hindi po ako naniniwala sa ganoong prinsipyo because ang kailangan po ng ating kidney ay tamang circulation, tamang dami ng volume ng tubig, ng dugo. Kaya dapat po ay hindi pinipigilan na makainom ng less than 1 liter na tubig ang pasyenteng dinadialysis. Okay po. And hopefully makatulong po tayo doon sa hindi na siya ma-dialysis ulit kasi gumanda na yung kanyang tissue sa kidney. Meron po tayong mga ganyang testimonies, meron po tayong mga ganyang cases
na galing sa chronic kidney disease tapos gumanda na po siya. Sabi daw po kasi ng doktor niya, Doc, yung parang salaan, yung kidney, di ba, na sumasala po siya, Doc. Hindi na raw po sumasala yung kidney niya. Kaya po siya dinadialysis, no? Pero ang objective po natin ay magkaroon ng regeneration yung kanyang kidney tissues. Naniniwala po ba kayo na pwede pa mag-regenerate yung kanyang kidney tissues? Kung naniniwala Yes po po. kayo, makakatulong po yon. Makakatulong po talaga Itera. Ayun. Kasi circulation lang ang usapan dyan. Tapos chronic kidney disease, inflammation po yon. Mawawala po yung maga. Kasi hirap na yung kidney. Tapos hirap na siyang mag-filter. Binawasan mo pa yung volume. Anong ipifilter niya? Wala, di ba? So, parang ano parang makina yan no? Na kailangan langis, hindi mo nilagyan ng langis, mag-iinit yon, no? Magkakaroon ng malfunction yon, no? So, ganoon lang po yon. Kumbaga sa kanyang filter, andar siya ng andar, pero wala namang pumapasok na ng mga materials para i-filter. Okay, salamat po, Doc. Bale, Welcome po. lastly, Doc, bale ilang minuto po natin i-blow yung kanyang spine, Doc? Pati yung Ano po, kidney? ano pong gamit nyo? Classic po. Okay, classic po, mga 10 to 15 minutes. Huwag po kayo matakot. At saka yung lapit po, no? Yung lapit ng Itera sa skin, sa spine. Po. So, unti-unti, hanggang matolerate, the nearer, the better. No? At saka wag po yung pamaypay, ha? Wag po yung pamaypay, no? Dahan-dahan lang. May konting dasal. No? Na ikaw ay gagaling. Yun. Number 1 yun, believe na ikaw ay gagaling. Okay. So bale, focus po ako sa spine niya at the same time yung left and right back, yung doon Ako yung nakatapat sa kidney, nandun po. Kung alam niyo po kung nasaan yung kidney, yun po yun. Doon po kayo focus. Okay. Maraming salamat po, Doc. Welcome po, always welcome.